magiging effective, ano. Maaaring may papalpak din mga mayor o maaaring merong magiging epektibong mayor, pero ang katulad kasi kapag ka sa lokal, Manong Ted, DJ Chacha, may pananagutan sa taong bayan. Maraming mga kongresista ang hindi pabor dito po sa proposal ni Mayor Isko Moreno na ang lahat ng mga flood control dapat ang mamamahala ay ang mga mayor o mga LGUs, mga kababayan po natin. So ang ilang kongresista, kasama po si Chihuahua, ay nagsasabing hindi pwede na ibigay ang pamamahala ng flood control sa mga mayor. Ang sabi nga dito ni Chihuahua, no, ay baka magagamit daw po ito sa corruption ng mga LGUs. Nako po mga kabayan natin. Takot lang po sila dahil posibleng hindi na po sila kikita sa mga flood control na proyekto na sila naman ang humahawak nito, no? At ang DPWH ay nagagamit lamang na ahensya, ngunit sa pagpapa-implement at sa pagpundo ang gumagawa nito at humahawak, ayun po, kay Mayor Magalong ay mga kongresista. Magandang araw at yan po yung ating pag-uusapan. At bago ang lahat, huwag kalimutang i-like ang video ito at pa-subscribe naman po. At maraming salamat, naka 108 subscribers na po tayo. Mabuhay po kayong lahat at 104 subscribers naman sa ating Facebook. So maraming salamat po. Sige, puntahan natin si Mayor Isko Moreno, mga kabayan po natin. Pagdating sa mga ideya, no, ng ganitong klaseng proyekto, magaling po si Mayor Isko Moreno. Ang problema lang dito, mga kabayan po natin, sadyang marami rin po, no, sa kanyang nasasakupan, lalo na sa mga kongresista, ang mga makakapalang pagmumuka, no? At ngayon nabibisto na po sila, abay nagpapalusot, kagaya nitong si Valeriano, kayo na pong bahala humusga sa kanyang pagmumuka, no? Na isa po sa naging dahilan ng investigation doon sa confidential fund ni VP Sara, no? At ang kanyang palusot, wala daw pong pamumulitika at walang personalan. We. Ang tanong, magkano po ba ang tinanggap ni Valeriano para sa naging investigasyon sa impeachment ni VP Sara? Anyway, puntahan natin ha, kasi ang proyekto dyan sa isang lugar sa Maynila, hawak po nitong si Valeriano. Abay, hindi gumagana ang flood control. Ngayon itutulak niya na 2018 pa daw po ginawang proyekto at hindi pa daw siya congressman. Pero alam nyo, no, 2019 congressman na itong si Valeriano. Pero wala po siyang ginawa para imbestigahan o maayos lamang yung flood control sa kanyang nasasakupan. O ngayon, nagmamalinis ang iho di punggol. O sige, puntahan natin. Pumping station sa may Gagalangin Tondo na bagong-bago pero hindi pa raw nagagamit? Yes, yung Sunog Apog Pumping Station, sinimulang gawin yan noong 2018. Hindi pa ako congressman noon. 2019 ako naupo. Although na-alarma nga lang ako, 2 gabi yata, 3 gabi, naririnig ko yung alkalde ng Maynila na nagdedeklara na yung congressman na nagpagawa ng Sunog Apog Pumping Station tapos hindi gumagana without naming names. Lahat ngayon, including mga vlogger niya at yung mga trolls, without naming names. Pero yung nag-react, si Valeriano. Alam nyo na yun, di ba? No? Kapag yung sino mag-react, ibig sabihin, siya yung talagang guilty sa mga proyektong ito. Totoo naman eh. Tangina, di ba? Sabi mo, sige, 2018 na simulan yung proyekto, hindi ka congressman. Pero pag-upo mo, 2019, wala kang ginawa. Hanggang ngayon, tangina, wala kang ginagawa, Valeriano, sa iyong proyekto dyan. Tapos sabihin mo, no, nag-iingay itong si Mayor Isko, di ba? ako yung tinuturo. Samantalang ikaw yung tinuturo, wala nang pinangalanan si Isko. alam naman niya na noong 2018 pa pinagawa yun at hindi ako nakaupong congressman. Sino pong congressman Si noong panahon na Congressman yun? Carlo Lopez yun na sinuportahan niya noong nakaraan at yun yung Nagtuturo. ko. Siguro kaya hindi niya mapangalanan at pilit niya sinasabi congressman lang. Yun yung katotohanan. Pero ako, ayoko naman magturo dahil mula nung maupo ako at nung malaman ko hindi gumagana yan, every now and then, lagi ko naman tinatawagan ng... Tiyang ina, 2019 hanggang ngayon, hindi gumagana. Paano mo ginagawa ang trabaho mo? Hoy! Hoy. 2019 hanggang ngayon, hindi gumagana. Tapos sabihin mo, ginagawa mo yung trabaho mo. Nangyari ko sa DPWH na ipagawa na yan at kung ano yung dapat gawin, remedyohan. Lately nga, itong May, nakita ko na napondohan nila ng in the amount of 90 million plus. 90? Yeah, 90? 90 para sa
repair dahil nga talagang hindi siya gumana. At ano naman ang DPWH naman ginagawa nila ng paraan yan. Oo. 90 million for repair and maintenance. Tapos hindi gumagana. Tapos sabihin ni Valeriano, ginagawa naman daw po ng paraan ng DPWH. Ang ina, hawak mo yun, distrito mo yun, responsibilidad mo yun. Dahil kung may mangyaring baha, no, at kung anumang kalamidad, dulot ng matitinding ulan, no, dahil sira yung pumping station dyan, at kung ano pang mga instances na mangyayari, responsibilidad mo yun. Dahil distrito mo po yan. Tapos, ngayon nagmamalinis ka. Pero bakit ganon? Gumastos ng ilang magkano ba to? 774 million pesos Yes. para sa pumping station. Tapos hindi gumagana? Hindi siya gumagana. At naging sanay ng baha talaga doon sa paligid na yun. Sa matter of fact, nung mga 2 years ago, lagi ko dahil patapos na rin, meron isa pang pumping station, yung Bitas Pumping Station. Siya yung gumagana, medyo nawawalan na ano pero mabagal. Not like na kung matatapos yung gagana yung Sunog Apog Pumping Station. Malaking bagay talaga doon sa paligid namin. So masasabi niyo po ba, kung sana gumagana lang tong pumping station na to, hindi sana babahain yung mga areas dito sa may Gagalangin at sa Divisoria? Malamang na hindi bahain yan. Pero nakadagdag Malamang hindi bahain. Eh kung may tinatrabaho ka sana, di ba? Ngayon nagmamalinis po, no? Nagmamalinis itong si Valeriano. Hindi nga ako makapaniwala na nananalo pa yung mga kongresistang ito. Malaki talagang impluwensya ng natatanggap nilang ayuda galing kay Martin Romualdez, no? Imagine mo, sabi ni Mayor Isko, habang gumagawa ng pangangampanya itong kampo ni Mayor Isko, itong kampo naman nila Valeriano, Chihuahua, and si Abante, nagpipi-out po sila sa mga gymnasium. Ganyan sila kadesperado, nananalo sila. So nakakaya po sa mga taga Metro Manila, no, lalo na sa distrito nitong si Abante, si Chihuahua at itong si Valeriano, na ibinoto pa sila. Actually si Abante pala hindi nanalo, no. Si George Erwin Garcia pala yung nagpapanalo sa kanya. Ngayon nagmamalinis, yari ka ngayon kay Mayor. dyan para alam din ng taong bayan. Yung NLEX SLEX connector, nung ginawa yun, maraming nagbara rin na mga drainage doon sa Naganap na naman ang sisisihin, pucha. Ito yung administrasyon at gobyerno ni Bongbong Marcos, no? Ang dami nilang anomalya at kapalpakan. Ang ginagawa nila, paninisi lang ng paninisi. Imbis na gawa ng solusyon, yung mga pangunahing problema ngayon, sisihin nila sa mga pinagawa sa nakarang administration. Eh kung may palpak pala doon, dapat imbestigahan nyo, tangina, nasa kongreso ka. Pangalawa, no, trabaho mo yan, na kung may baha, no, gumawa kayo ng paraan paano makagawa ng alternatibong paraan para matanggal yung mga baha na yan, di ba? So wala kayong ginagawa. Ngayon wala na namang ulan. Ito magsisiyang kayo pero wala kayong ginagawa. Di ba? Puti pa nga yung mayor nyo dyan na si Isko, no? Tuloy-tuloy yung trabaho. paligid. Siguro gawa nga nung pagkakagawa na yon. Yun ang isang solusyon na dapat din maano ng DP tsaka ng MMDA. So lahat ng yan naman. MMDA at DPWH lang. Gagawa ng solusyon siya. Opo na lang, magpalaki ng tiyan. Hoy, Valeriano. Tinatrabaho naman ng MMDA tsaka ng DPWH. Kaya lang medyo malicious talaga yung deklarasyon ng alkalde ng Maynila noong nakaraan. Kasi tinamaan ka. Kaya malicious. Tinuturo niya yung nagpagawang congressman na hindi pinapangalanan. At ako ang natuturo. Hindi naman pala ikaw. Pero hindi, may responsibilidad ka pa rin. No, Valeriano. Sige, puntahan natin si Mayor Isko. Po kasi palpak yung ilang national agency, sa limbawa na lang, yung DPWH, at madalas naapektuhan ng political interference. Gusto po namin mas maintindihan, Mayor, bakit po sinasabi nyo na talagang mas magiging effective yung mga flood control projects natin kung hahawakan yan ng LGU? Hindi naman guarantee na magiging effective, ano. Maaaring may papalpak din mga mayor o maaaring merong magiging epektibong mayor, pero ang katulad kasi kapag ka sa lokal, Manong Ted, DJ Chacha, may pananagutan sa taong bayan kapag ka pumalpak. Dito pa lang may pananagutan sa taong bayan. Kasi alam ng taong bayan kung sino ang sisihin at kung sino po yung mga pangalan na babanggitin kapag nagkaroon ng kapalpakan dito po sa flood control. Kasi kaya nito ngayon mga kababayan natin,
sa mga flood control na pinapa-implement, no? Ang sinasabi is DPWH yung may hawak, pero yung nagpapa-implement at nagpapatupad ng mga proyekto ay mga kongresista. So, nagtutulakan po sila. Nagtuturuan po sila, mga kabayan. Kagaya nito si Valeriano, sinong tinutulak ngayon? DPWH, nung nakaraang congressman. Pero sa kanyang termino, na nakatatlong termino na ito, putya, walang ginagawa. Diba? Ngayon nasaktan dahil sa banat ni Isko Moreno. Ang alkalde, sigurado yun. 3 years from now, sisipain ng taong bayan yun. Tama. They'll be out of office. So yung accountability, hindi na magkakaroon ng turuan dahil kailangan maging mabisa yung local chief executive. In this case kasi, sa atin ngayon, Chacha, maraming siya, di ba? Tinuturo mo laman ng tao. Sino ba talaga kailangan naming papanagutin? O sino ba talaga ang dapat tumutugon? Kasi parang naging, wardi-wardi yung hati-hati ng obligasyon na sa taong bayan. Kaya sabi ko, bakit hindi once and for all, yung magpapagawa ang national government ng mga pumping station, dahil sigurado naman tayo, next week uulan, next month uulan, next year uulan, at may magbabaha, at may babagyo, mano ba naman na halimbawa, dinownload nila sa local government, at least isa lang ang mananagot, yung alkalde. Kapag ang pumping station na pinagawa, under his watch, under his leadership, ay hindi gumagana, hindi tumatakbo. Let's just say, for example, Manong Ted, no? DJ Chacha. Yung sunog apog, 7 taon na na ginagawa. Hindi ngayon malaman. Sino ba talaga ang dapat na papanagutin? Yan ang sunog apog, ha. Yan po yung distrito po ni Valeriano, mga kababayan. Nasira yung pumping station. Since umupo po siya, sira na. Sabi niya, natatnan niya daw po, nasira na yan. Pero wala po siyang ginawa para ito po ay maayos. Ito ang binabanat ni Mayor Isko ngayon. Sa taong bayan. Kasi nangyayari, maituturo dyan, maring ahensya ng gobyerno. O baka naman, Manong Ted, DJ Chacha, may mga politikong nakikialam sa proyekto ng mga ganito. Na Agoy, Valeriano, Chihuahua Abante. wala naman direct or executive power. Like for example, maintenance, regular na pagkukumpuni. Those are the things. Kaya sinasuggest ko lang naman. Hindi na ibig sabihin na Pero magandang suggestion ito, mga kababayan, kung sakaling mangyari po. Susundin nila. Pero ako, at least yung taong bayan, may singilin. Kumbaga isang... Pag mo ngayon, ikaw DJ Chacha, taga-Tondo ka. Opo. Halimbawa, bumahado sa Yangko, sa Moriones. Pwede mo ba sabi, oy, chairman, napakawalang yan mo naman. Bakit nagkaganito tong ating barangay? Hindi. Bakit? Hindi ka rin sigurado eh. Si chairman ba talaga may kasalanan? O si konsehal? O si mayor? Nalilito tuloy ang tao. Saka, yes. Nalilito po ang tao. So, ang rason kung bakit nyo nga po ito iminumungkahi, sabi nyo nga po, suggestion lang naman, depende sa kanila kung susundin nila. Kasi ang gusto nyo, pag naghanap ang tao, sino ang dapat sisihin? Yung responsibilidad na kay mayor. Para gano'n. Parang sa ganoon, mapapanatag ang tao. Then they can choose their leaders effectively, no? Yung effective leaders. Pagka talagang talipandas yung leader, di papalitan ng utaw yun. Ngayon, wala mapapalitan ng tao. Well, in fact, I'm very happy when the president mentioned in the SONA, no? Yung the last part, talagang medyo nakita ko yung frustration ni presidente at saka yung gigil niya na once and for all matuldukan na itong mga pakikialam ng mga politiko sa flood control project. Naku po, mga kababayan po natin, maganda itong proposal ni Mayor Isko. Pero syempre, ang tinutukoy yung mga politiko dyan, ito yung mga kongresista na nakikialam sa proyekto ng DPWH at matindi nga yan dito sa Bulacan. 3 billion po na pondo. Hanggang ngayon, sabi ng gobernador, hindi pa rin nila natatanggap. Diba? Tapos ang isa pa niyan, yung 30% na katkong, sinasabi ni Mayor Magalong, at ang mga kontraktor ay walang iba, kundi ang congressman din na nag-propose ng mga flood control.
Kamusta na kaya ang flood control ni Dong Gonzales, no, na nag-collapse sa Pampanga? Kamusta na kaya ang mga flood control ng iba't ibang kongresista, lalong-lalo na po itong Ako Bicol Party List na may hawak dyan, no? Ay si Saldico, kamusta na kaya yung billion-billion na flood control sa Bicol? Diba? Na supposed to be, yung magpapatupad dyan ay DPWH lang. Kaso sabi ni Mayor nga, may mga nakikialam. Oh. Yan sa Manila, lahat sila nakikialam. Ultimo barangay hall nga pinatayo sa gilid ng kalsada kahit walang permit at illegal, di ba? Pagka po ba nilipat sa pangangalaga ng LGU o kaya yung flood control projects kina Mayor, mawawala na po ba yung sinasabi niyong pakikialam or political interference? Ay, siyempre po, dahil yung executive power, and as a mayor naman po yan, yung mga, halimbawa, let's just say, maaring may ilan na congressman na pinagagawa ng presidente. Remember, the president mentioned in the last year na gagawin yung flood control. Maaring totoo na siya. Pinadala niya ang pera o salapi ng taong bayan sa isang ahensya ng gobyerno. Yung ahensya naman ng gobyerno, pagagawa base sa pag-aaral niya, base sa kinakailangan ng pamayanan, no, na kailangan gawa ng flood control. Sasabihin ng congressman na yun, ay teka, ano yan? Ba't nyo pinagagawa yan? Sa distrito ko yan, ba't hindi kayo dumadaan sa akin? Ayun na, doon na magkakaleche-leche yun. So, dahil minsan mas matalino pa yung congressman kaysa doon sa ininyero. Ito yung mga patama ni Mayor Isko diyan sa mga mayor niya, sa mga ni Mayor Isko, sa mga congressman, sa kanyang nasasakupan, no, na minsan ay matatalino pa daw sa mga inhinyero. At nagpatayo nga ng mga building sa gilid ng kalsada kahit walang permit. At itong mga flood control na hindi naman nila pinagawa. Ngayon nadat na ni Mayor Isko Moreno, no, at gusto sana masolusyonan, abay nag-react itong si Valeriano at hindi matanggap. At ngayon, no, galit na galit po itong si Chihuahua sa naging proposal ni Yorme Isko na sinasabing hindi pwede, no, na hahawakan ng LGU itong mga flood control. Nako po, mukhang natatakot po sila na hindi dadaan sa kanila ang pera at hindi sila makatikim ng 35 to 40% na katkong sa mga flood control at anumang proyekto sa kanyang distrito. Okay? So, abangan natin yan mga kabayan kung ano pong magiging response ng gobyerno ni Ngagba dyan sa proposal ni Mayor Isko Moreno. Pero sa akin maganda yan dahil iisa lang ang dapat sisihin. At least malaman natin kung sino ang magnanakaw. Dito kasi ngayon nagtuturuan ang DPWH, mga kongresista, at gusto pang ituro ang nakaraang administration. Walang hiya. So yan na po yung ating update. Maraming salamat mga kabayan. Of course, bukas po yung ating comment section para sa inyong komento at opinion. Maraming salamat po sa mga nagsusuffer things and sa nagpapakulay, nagpapamember sa ating maliit na channel. God bless, Pilipinas.